Napakainit, usok. Hindi niya makita ang kanyang kamay sa harapan ng kanyang muka. "Nasaan ka?" sigaw niya. Ang kanyang lalamunan ay nagliliyab. Ang kanyang mga baga ay bumibigay. Kailangan niyang makalabas. "Tulungan niyo ako." Isang tinig, isang bata. Sumugod si Albert patungo sa tunog. Sinipa ang nagbabagang mga guho. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa ito. Mayroon siyang buhay na dapat iligtas. "Nandito ako," sigaw niya. "Nasaan ka?" "Nasa ilalim." Dumapa siya, dumaos-os sa sahig. Ang usok ay mas manipis dito. Nakita niya ang isang maliit na batang lalaki, nakakulong sa ilalim ng isang bumagsak na beam. "Okay lang, nandito na ako," sabi niya. Sinubukan niyang itulak ang beam, ngunit napakabigat. "Kailangan natin itong alisin." "Hindi ko kaya." Umiiyak ang bata. "Kaya mo to, maniwala ka sa akin," sabi ni Albert. Sa bilang ng 3, 1, 2, 3. Magkasama silang nagtulak. Ang beam ay gumalaw ng bahagya. "Ulitin natin. 1, 2, 3. Sa pagkakataong ito, gumalaw ito ng sapat upang maipuslit ni Albert ang bata. Hinablot niya ito at tumakbo. Hindi siya huminto hanggang sa makalabas sila sa bahay. Bumagsak siya sa damuhan, hinihingal. Ang bata ay umuubo ngunit buhay. "Okay ka lang ba?" sabi ni Albert. Tumango ang bata. "Salamat po." "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Anong pangalan mo?" "Ako po si Miguel." "At ako naman si Albert." Narinig nila ang mga sirena. Dumating ang mga bumbero. Sinimulang patayin ng apoy. Dumating ang mga pulis. Sinimulang kontrolin ang karamihan. Isang lalaki ang tumakbo sa kanila, umiiyak. "Miguel! Miguel!" "Papa!" sigaw ni Miguel. Tumakbo siya sa lalaki at niyakap siya. Ang lalaki ay tumingin kay Albert. "Niligtas mo ang anak ko," sabi niya. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Albert. "Masaya akong nakatulong." "Hindi," sabi ng lalaki. "Kailangan kong gawin ang isang bagay." "Ano ang pangalan mo?" "Albert po." "Ako si Francisco," sabi niya. "Pumunta ka sa akin bukas. Gusto kitang makausap." Binigyan siya ni Mr. Francisco ng isang card at saka umalis. Tinitigan ni Albert ang card. CEO, Francisco Industries. Hindi siya makapaniwala. Kinabukasan, nagpakita si Albert sa opisina ni Mr. Francisco. Ito ay ang pinakamagandang gusali na nakita niya. Natakot siya. "Pasok," sabi ni Mr. Francisco. Pumasok si Albert. Ang opisina ay malaki at maganda. "Maupo ka, Albert," sabi ni Mr. Francisco. Umupo si Albert. "Gusto kitang pasalamatan muli sa pagligtas sa buhay ng anak ko," sabi ni Mr. Francisco. "Utang ko sa iyo ang lahat." "Hindi ko po ginawa yun para sa anumang bagay," sabi ni Albert. "Nakita ko lang na nangangailangan ng tulong ang isang tao." "Alam ko," sabi ni Mr. Francisco. "Ngunit gusto ko pa rin gawin ang isang bagay. Gusto kong bigyan ka ng gantimpala." "Hindi ko po kailangan ng inyong pera," sabi ni Albert. "Okay lang po ako." "Hindi ako nagtatanong," sagot ni Mr. Francisco. "Para sa iyo talaga to. Ilalagay ko sa iyong bank account ang 10 milyong piso. Maaari kang magsimula ng iyong negosyo. Bumili ng bahay kahit na anong gusto mo." Nanlaki ang mga mata ni Albert. 10? 10 milyon? Tumango si Mr. Francisco. "Iyon ang aking paraan ng pasasalamat." Hindi alam ni Albert kung ano ang sasabihin. Hindi siya kailanman nagkaroon ng maraming pera. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Maraming salamat po," sabi niya sa wakas. "Hindi ko po alam kung ano pa ang pwede kong sabihin." "Huwag kang mag-alala," sabi ni Mr. Francisco. "Gamitin mo ito ng matalino." Umalis si Albert sa opisina. Hindi makapaniwala sa nangyari. Isang pulubi siya kahapon. Ngayon ay milyonaryo na siya. Ano ang gagawin niya? Una, kailangan niyang makahanap ng matutuluyan. Hindi na siya matutulog sa kalye. Naghanap siya ng isang maliit na apartment at inupahan ito. Mayroon itong isang silid tulugan, isang banyo at isang kusina. Hindi ito marangya, ngunit ito ay kanyang sarili. Pagkatapos,
Nag-isip siya tungkol sa kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang pera. Gusto niyang tumulong sa ibang tao. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng maging mahirap at ayaw niyang maranasan ito ng iba. Nagpasya siyang magsimula ng isang charity. Bibigyan niya ng pagkain, damit at tirahan ang mga walang tirahan. Alam niya na wala siyang malulutas na problema ng kawalan ng tirahan. Ngunit maaari siyang gumawa ng kaunting pagkakaiba. Ilang taon na ang nakalipas mula nang maganap ang insidente sa sunog, ang buhay ni Albert ay nagbago nang hindi niya inaasahan. Mula sa isang taong naghahanap ng pagkain sa basurahan, siya ngayon ay isang kilalang personalidad sa kanilang lungsod. Hindi ko pa rin lubos na maisip, sabi ni Albert sa kanyang sarili habang nakatingin sa salamin. Naka-Amerikana siya. Maayos ang kanyang buhok at walang bakas ng kanyang nakaraang buhay sa kanya. Paano nangyari to? Ang kanyang apartment ay malaki at marangya, kumpleto sa mga mamahaling kagamitan at mga gawa ng sining. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang tiyak na kawalan. Siguro, kailangan ko lang masanay, bulong niya. Isang araw habang naglalakad siya sa kalye, nakasalubong niya ang isang matandang babae na nagmamakaawa ng limos. Naalala niya ang kanyang sarili sa kanya at hindi niya napigilang bigyan siya ng pera. Salamat po, sabi ng matandang babae. Walang anuman, sagot ni Albert. Mag-ingat ka. Habang naglalakad siya palayo, hindi niya maiwasang makaramdam ng isang tiyak na pagkabahala. Alam niyang hindi siya maaaring makalimot kung saan siya nanggaling. Kumusta? Sabi niya. Mayroon ka bang matutuluyan? Umiling ang lalaki. Wala po. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Albert. Mayroon akong ekstrang silid sa aking apartment. Nagulat ang lalaki. At bakit nyo naman po gagawin yun? Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng walang matutuluyan, sagot ni Albert. Gusto kong tumulong. Kinuha ni Albert ang lalaki sa kanyang apartment at binigyan siya ng matutulugan. Tinulungan niya siyang makahanap ng trabaho at bumalik sa kanyang mga paa. Salamat, sabi ng lalaki. Hindi ko po alam kung paano po kita pasasalamatan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Albert. Masaya akong nakatulong ako. Napagtanto ni Albert na natagpuan niya ang kanyang layunin sa buhay. Gusto niyang tulungan ang ibang tao. Gusto niyang gumawa ng kaunting pagkakaiba sa mundo. Sa paglipas ng panahon, lumago ang charity ni Albert. Nakakuha siya ng mga voluntaryo. Nakakuha siya ng mga donasyon. Nakapagbukas siya ng isang soup kitchen at shelter. Hindi na siya isang pulubi. Siya na ay isang milyonaryo. Ngunit hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nanggaling. Alam niya na mapalad siya at gusto niyang ibalik. Isang araw, bumisita si Mr. Francisco kay Albert sa kanyang charity. Napahanga ako sa ginawa mo, sabi ni Mr. Francisco. Ginagamit mo ang iyong pera upang gumawa ng isang pagbabago. Gusto ko lang pong tumulong, sabi ni Albert. Alam ko, sagot ni Mr. Francisco. Iyan ang dahilan kung bakit kita pinili. Alam kong gagawin mo ang tamang bagay. Ngumiti si Albert. Maraming salamat po, sabi niya. Hindi, maraming salamat sa iyo, sabi ni Mr. Francisco. Ipinakita mo sa akin na may kabutihan pa rin sa mundo. Magkasama silang tumayo, pinagmamasdan ang mga taong kumakain. Alam ni Albert na nakagawa siya ng kaunting pagbabago. Iyon ang pinakamahalaga. Alam mo, Albert, may gusto akong itanong sa iyo, sabi ni Mr. Francisco. Ano po yun? Gusto ko magtrabaho ka sa akin, sabi ni Mr. Francisco. Kailangan ko ng isang taong katulad mo sa aking kumpanya, isang taong may puso. Nagulat si Albert, hindi niya kailanman maisip na magtatrabaho sa isang kumpanya. Palagi siyang isang lalaki sa kalye. Hindi ko po alam, sabi niya. Hindi ko po sigurado kung kaya ko po yun. Subukan mo lang, sabi ni Mr. Francisco. Naniniwala ako sa iyo. Nag-isip si Albert tungkol dito. Alam niyang makakatulong siya sa maraming tao kung magtatrabaho siya para kay Mr. Francisco, kaya sumang-ayon siya. Naging vice-presidente si Albert ng Francisco Industries. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang tumulong sa ibang tao. Sinigurado niya na ang kumpanya ay gumagawa ng mga bagay na tama. Sinigurado niya
na ang mga empleyado ay tinatrato ng patas. Naging matagumpay si Albert sa kanyang bagong trabaho, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang charity. Patuloy niya itong tinutulungan at sinigurado niya na tumatakbo ito ng maayos. Isang araw, tinanong ni Albert si Mr. Francisco, "Bakit niyo po ako tinutulungan?" "Dahil naniniwala ako sa iyo," sabi ni Mr. Francisco. "Alam kong kaya mong gumawa ng magagandang bagay." "Ngunit bakit po ako?" tanong ni Albert. "Marami pong ibang tao na mas karapat-dapat." "Dahil mayroon kang puso," sabi ni Mr. Francisco. "At yun ang pinakamahalagang bagay." Ngumiti si Albert. Alam niya na tama si Mr. Francisco. Ang puso ang pinakamahalagang bagay. Patuloy na tinutulungan ni Albert ang ibang tao sa buhay-buhay niya. Nagbigay siya ng pera, oras at enerhiya. Alam niya na gumagawa siya ng kaunting pagkakaiba. Pumanaw si Albert sa edad na 80. Pumanaw siyang mayaman at masaya. Alam niya na ang nagawa niya ang kanyang makakaya upang maging mas mahusay sa lugar ng mundo. Sa libing ni Albert, nagsalita si Mr. Francisco. "Si Albert ay isang kahangahangang tao," sabi ni Mr. Francisco. "Iniligtas niya ang buhay ng anak ko at binago niya ang buhay ko. Nagturo siya sa akin kung ano ang mahalaga sa buhay." Umiiyak ang lahat sa libing. Alam nilang lahat na nawalan sila ng isang espesyal na tao. Ngunit alam din nila na mananatili ang pamana ni Albert. Patuloy na tutulungan ng charity ang mga nangangailangan. Patuloy na magiging inspirasyon ang kanyang kwento sa iba. Si Albert ay isang pulubi na naging milyonaryo. Ngunit ang mas mahalaga, siya ay isang taong may puso. At yun ang dahilan kung bakit siya hindi nawawala sa isipan ng mga tao. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.